Marami nagtatanong sa inyo kung ano nga ba ang settings ko sa volume profile. Una-una, ang volume profile na ginagamit natin mga Lodi Cakes ay sa TradingView. And kahit anong platform na gagamitin nyo, pare-pareho lang ito. Sasabihin ko sa inyo yung settings ko, pero meron lang catch. Kung nagtatrade kayo ng futures or ng CFD, magiging iba yung kalalabasan ng volume profile nyo. Ang CME level data, yun yung centralized order book ng market na kung saan lahat ng order price iisa lang. Kahit anong broker na gamitin mo, as long as gumagamit sila ng CME data level, lahat ng prices pare-pareho lang, which is magiging 100% accurate yung volume profile nyo. But kung gumagamit ka ng Forex or anything na CFD, magiging iba yung kalalabasan ng volume profile nyo kahit pareho tayo ng settings. The reason is, ang CFD is over-the-counter trading at meron silang kanya-kanyang price difference, especially depende yan sa broker. Kaya ang ginagamit nila is tick volume para mag-measure ng volume profile. Sa example na lagi kong pinapakita sa mga trading ko sa inyo at paano ko nakuha yung mga payouts na yun, ang gamit ko is futures. Pero kahit ano pang market na tinatrade nyo, isi-share ko pa rin sa inyo itong settings ko. So makikita nyo dito sa trading view natin ngayon, ang ginagamit ko is yung part na sa forecasting or sa volume base na indicator, which is yung fixed range volume profile. So the reason why ginagamit ko yung fixed range volume is every time na magpo-pull out ako ng volume profile from top to bottom ng isang displacement, etong area lang na to yung isusukat niya, no? So yan lang yung basically yan lang yung interesting para sa akin. At kung i-double click natin yan, so makikita nyo dito kapag di-double click nyo yung settings ko, yung settings ng volume profile. So nasa numbers of rows, ang row size ko is 1,000. So preference lang yun na pwede nyo namang gawin is babaan to. Pero yung 1,000 basically, yun yung nagpaparami ng rows sa inyo. The more na mataas yung row size, the more na mas malilit yung mga bars na papakita sa inyo at mas magiging precise siya. Ang volume na ginagamit ko is yung up and down, no? And then yung value area volume na ginagamit ko, ito yung pinaka-importante is 62. So bakit 62? Ang Fibonacci number kasi is 61.8, no? And niround up ko lang siya into 62, which is, ewan ko, yun yung naging, yun yung ginawa ko nung nagtetest ako about sa volume profile. Yung style ko, preference ko na to, no? So pinili ko to, tong value area high, low, pati itong point of center, naka-check lahat yan. And then, basically, yun lang, kung ano yung nakikita nyo ngayon. Inalis ko yung developing VA, coordinates and visibility, you don't have to check on that one. So, makikita nyo na ito yung volume profile ko na kung saan yung range niya, which is itong part na to, is 62%. No? So, 62% lang ng total volume profile yung pinapakita niya. So the more na mas mababa yung volume area, volume nyo, the more na mas maliit yung magiging volume node nyo. So, yung high volume node nyo. So, ang ibig sabihin nito, 62% nito ng total volume nito, ito yung 62% niya. So, yung high volume node ko, ito yung 62% ng buong dealing range na yan. So, that's why, yun yung ginawa kong value area volume ko. At the same time, mas nakikita nyo naman na nire-respect siya ng maayos sa mga area na gusto ko. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, please follow me dito sa mga social media ko.